Hi Angels and Free Spirit, welcome to Lloyd Charms Tarot. At ito pong reading natin is, ito po yung reading ng mga group 2. Ayan, how do they view you? How others view you or your body or your sexiest feature or yung appearance mo, kung paano nila tignan, kung ano yung nakikita nila sa'yo every time na nakikita ka nila at kaharap mo sila. Yun yung nababibe ko dito na dapat is maging question natin, okay? Ngayon, dun sa mga namili ng group 2, eto po yon group 2. Kung gusto niyo pong panoorin yung group 1 at yung buong yung choices ng PK card reading para makapili po kayo ng maayos, nasa description box lang po yung link kung saan niyo pwedeng pong panoorin yung umpisa ng video. Ayan, para makapili po kayo ng maayos kung ano ba yung pipiliin nyo, group 1, group 2, or group 3. Okay, basta ito po is group 2. Doon po sa mga namili ng group 2, ito po yung reading, ano yung nakikita ng ibang tao sa'yo, ano yung appearance mo sa kanila, ano ba yung magandang qualities na nakikita nila sa'yo. Okay, so yun po. Kung gusto niyo po magpa-personal reading, nasa description box lang po yung link kung saan niyo po ako pwedeng kontakin. Ayan, at meron din po tayong big sale para sa mga aura. Ayan, para sa mga group 2, ano yun nakikita ng iba na magandang qualities mo na nababibe nila o yung tingin nila sa'yo? Paano nila tignan yung sarili mo? Paano nila tignan yung katawan mo? Paano nila, kung ano yun at nagustuhan nilang qualities na meron ka? So, ito yung situation, challenge, advice, and outcome. Okay? Ayan. So, yung tingin ng ibang tao sa'yo, parang ayaw ka na nilang bigyan ng chance. At minsan, napapaisip ka rin. Alam mo yung parang, napapaisip ka sa sarili mo kung bakit parang napaka-ilap. Ayan na, napaka-ilap sa'yo ng mga pagkakataon. Okay? Sa relationship, hindi ganun kaganda. Hindi ganun ka-okay. Hindi ganun ka-successful kasi meron ako nababibe dito na third party. Okay? Merong third party. Regarding naman sa financial, career, or kung ano man na materialistic, ganon, kung ano man yung mga material na bagay na dapat nasa'yo, parang hindi rin mo nakukuha masyado. Alam mo yun? Yung merong parang alam mo yung may nakukuha ka man, nakukuha mo man yung gusto mo, pero hindi sa ganun. Parang hindi sumasakto sa expectation mo. Gets me ibig sabihin? Ganun. Laging may kulang. Ganun. Laging hindi sapat. Ganun. So, alam mo yung yung hindi ka na nga successful sa love life mo, hindi ka rin successful sa career mo, at hindi ka rin successful sa business mo. Basta kung ano man yan. Sa work, basta ganun, mga something ganun. Pero, alam mo yung okay ka lang, as in okay ka lang. Kahit na hindi maganda yung sitwasyon mo ngayon, love life man o financial, okay ka pa rin, alam mo yun. Okay ka pa rin as a person, as individual, okay ka pa rin. Especially doon sa mga single mom, single parent diyan. Yun yung nakikita ko sa kanila na nurture pa rin naman nila yung kanilang mga anak kahit na hindi sila ganun ka-successful. Okay?
kahit na hindi sila hindi sila ganun kayaman, pero napapakain o na bubuhay naman nila yung mga anak nila as independent woman. Okay? So, yun yung nakikita ko at yun din ang nakikita ng ibang tao sa'yo at yun din yung good qualities na nakikita nila sa'yo. Kumbaga, strong and independent woman kahit na hindi ganun ka-successful yung love life mo at yung career mo. Sa challenges na nababibe ko dito, so, meron akong nababibe na ibang tao ang tinutukoy niya dito, na hindi okay yung mga pakita nila sa'yo. Kumbaga, wala ka namang ginagawa, nananahimik ka, pero inaaway ka nila nang walang dahilan. Alam mo yon? Yung nananahimik ka, pero galit na galit sila sa'yo. Parang feeling defeated. Alam mo yon? Parang tingin nila sa'yo is competition, ang tingin nila sa'yo is nakikipagkompetensya sila sa'yo, ganun. Pero, hindi ka man lumalaban. Alam mo yun? Yung hindi mo sila pinapatulan, hindi mo sila nilalabanan, wala kang pinapakitang masama sa kanila, at lalong wala kang ginagawang masama sa kanila, pero galit sila sa'yo. Na hindi mo alam kung anong dahilan, di ba? Ayan. Yung nababibe ko dito, some of you, maaring binalak nyo sila, kinat nyo yung communication ninyo dito sa mga tao na to. O sino man yung mga taong nanggugulo sa inyo kahit na ang lalayo nyo na, nananahimik kayo, ginugulo pa rin kayo through social media. Pero yun nga, gaya na sinabi ko, binalak ninyo. Parang sinasabi ninyo sa sarili ninyo, people change. Totoo naman. Okay? Kumbaga nagbabago din kayo. Kumbaga dadating din sa level ninyo na talagang sagad or ayaw nyo na nang ginaganon kayo. Kumbaga talagang as in period dito na lang. Ayaw nyong ginugulo nila kayo, ayaw nyong inaaway nila kayo. Kumbaga ayaw nyong talagang as in na ganito na minamaliit o inaaway kayo na wala naman, lalo na't walang dahilan. So, some of you, may nababibe ako dito na yung other people na tinutukoy ko, yung mga tao na wala naman kayong ginagawa pero galit na galit sila sa inyo, gustong mag-apology. Okay? Pero hindi nila alam kung paano, anong way, paanong paraan, anong gagawin nila. So, hindi nila alam kung paano sila hihingi ng sorry sa'yo. Okay? Dahil nga sa binalak ninyo sila. Pero, ngayon, ang nangyayari, ganito kasi yung nangyayari. Parang ito yung momentum Momentum na nangyayari na talaga bang parang ang tingin nila is malala na, kumbaga lumalala yung sitwasyon. Pero, ikaw, na feminine or masculine, vice versa, na parang mas gusto mong nagsasolo sa buhay, na nagpo-focus ka sa sarili mo. Hindi naman selfish yung pagiging yung defensive or overprotective sa sarili, hindi naman pagiging selfish yun. Kasi sa nakikita ko dito, yung nababibe ko kasi yung iba nasa-shock na lang sa mga nakikita nila sa'yo. Nasa-shock sa mga nangyayari sa buhay mo. Kumbaga, hindi ganun kapangit alam mo yun. Parang surprising pa nga yung nangyari. Kasi, yung nababibe ko dito is, dahil sa kabila ng mga ginagawa nila sa'yo, ngayon, kung dati sila nagagawa nila yun, lalo na yung pagta-travel o anuman dyan, lalo na yung mga nabibili mo yung gusto mo, luxury things na hindi mo nagagawa dati, pero nasya-shock sila kasi bakit, ibang tao ka na talaga, yung ganun. Ngayon na-afford mo na yung mga ganyan. Ngayon may sasakyan ka na. Ngayon nakakapag-travel ka na. Alam mo yung mga tipong ganun na naririnig ko na sinasabi dito sa card. So, yun yung mga sinasabi ng mga tao behind your back.
nagtataka na lang sila, nagugulat, nasya-shock na, ha? Yung para bang ano ba na dati hindi mo kayang gawin yan pero ngayon nagagawa mo na. Yung mga dati hindi mo nabibili yan, ngayon nabibili mo na, 'di ba? Yung mga ganun. So, yun yung mga surprise na nangyayari. Kaya galit na galit sila sa iyo, na-insecure sila sa iyo, na-intimidate, nagkakaroon ng envy, jealous, mga ganun. So, yun yung nabavibe ko dito sa mga tao na hindi mo naman tinuring kaaway pero ang trato sa iyo kaaway. Gets mo yung ibig sabihin? Kung dati, parang ang tingin nila sa'yo na walang pagkakataon na magbago ka or walang chance na magbago yung buhay mo, pero bigla na lang, alam mo yung bigla na lang nagbago yung buhay mo. Yan. So, kumbaga, na-shock talaga sila sa'yo. Kasi, ibang tao ka na. Kumbaga, nasa ibang level ka na. Ganon. Sabi nga dito, sa haba-haba, kumbaga hindi pa ito yung huli hindi pa ito yung last, hindi pa ito yung ending ng buhay mo, kumbaga nag-uumpisa ka pa lang, pero success, alam mo yun. Sabi nga, yung iba kasi medyo ano na sa'yo kumbaga gaya ng sinabi ko, na-intimidate, nagkakaroon ng envy, yung mga yun, sila ngayon yung parang hindi makatulog. Hindi sila makatulog dahil nga nakukonsensya sila sa mga pinaggagawa nila sa'yo na wala ka namang ginagawa sa kanila. Kumbaga, never mong ginantihan, never mong binalikan para sirain din siya gaya ng ginawa nila sa'yo, na paninira sa'yo sa ibang tao para magmukha kang masama. Okay? Pero yung pagiging cold mo at pagiging silent mo, yan ang naging sandata mo. Okay? Kumbaga, yan ang naging yan ang naging armor mo yung pagiging silent mo, na hindi ka nagsalita, na hindi ka pumatol sa mga taong hindi mo ka-level, na hindi ka nag-react doon sa mga sinasabi ng ibang tao sa'yo, okay, na grabe kung paano kanila siraan, pero never mong ginawa yun sa kanila. So, yun yung naging armor mo. Kumbaga, yun yung naging protection mo, yun yung naging sandata mo. Ngayon, sa kanila bumabalik. Kumbaga, nag-bounce back sa kanila yung mga binitawan nilang salita na hindi magaganda. Bumalik sa kanila. Ayan. So, yun yung nabavibe ko dito na nangyari sa inyo. Ngayon, ano yung good qualities na nakikita nila sa'yo? Nagiging inspirasyon ka tuloy. Alam mo yun, na ang tingin nila sa'yo napaka super masculine energy, masculine type na energy, na alam mo yung straightforward ka sa buhay. Wala kang iniindang hirap kahit na alam mong mahirap para sa iyo yung sitwasyon mo ngayon, pero kinakaya mo mag-isa dahil nga meron din nagbibigay ng inspirasyon sa iyo. So, hindi ko alam kung sino yung nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, pero yun yung reason kung paano mo kinakaya lahat ng obligasyon o challenges na dumadaan sa buhay mo. Dahil dun sa nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. So, kung sino man yung inspirasyon mo na yan, good for you kasi na-inspire ka sa kanya. Okay? Kumbaga, nabubuhayan ka ng loob na akala mong wala ng pag-asa pero meron pa pala. Kumbaga, hindi pa huli sa iyo ang lahat. Hindi pa huli ang lahat sa iyo. Okay? May mga pagkakataon lang na minsan, sabi nga, hindi araw-araw Pasko. So, totoo naman, hindi naman araw-araw talaga Pasko. Kumbaga, merong season by season yan. So, yun yung nakikita kong ano dito. At yun yung nakikita nilang qualities mo, good qualities. Yun nga, nagiging inspirasyon ka sa iba. Yun yung nabavibe ko dito. Ayan, para po doon sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you for watching. See you in next vlog. Next is group 3.